Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Holy God, the Almighty Father, for He is righteous, merciful, full of grace, and His power will never end. Our Creator, our Almighty God, Yahweh, and He is holy and righteous. And He wants us to be righteous like Him, because He wants us to inherit His kingdom. And that's the reason He sent Jesus Christ to save us from our transgressions, to save us from ourselves. Our real treasure is our Father. And our Father's treasure are His children. We are the children of the Holy God. We are the apple of His eye. And anyone who hurts the apple of His eye is also hurting our Father. Nakalagay dito sa Zechariah chapter 2 verse 8. For thus says the Lord of hosts, He sent me after glory to the nations which plunder you. For he who touches you touches the apple of His eye. We are precious in the eyes of our Father. We are not even worthy, but then our Father lifted us up, exalted us, created us like Him in His image and likeness. That's the love of our Father, because His love is so immense that He cannot contain it, but He wants to share it with us. All the abundance, all the riches, all the glory, our Father wants to share it with us, to give it to us. Our Father only requires us to obey Him. He must be our priority. We must imitate Jesus Christ. Because Jesus Christ is humble, and yet He's righteous and holy, just like our Father. So dito sa Bible, no, from Genesis up to the book of Revelation, sabi ni Almighty Father, no, na tayo ay dapat maging righteous, holy, malinis. Yun ang laging panawagan ng tatay natin, na maging malinis tayo. Dahil nga, ipinadala niya si Jesus Christ, magiging malinis tayo, perfect in the eyes of our Father, because of Jesus Christ. And anyone who believes in Jesus Christ will have eternal life. So yung mga tao na nauna na sa atin, who believed in Jesus Christ, is already with our Father, and they are waiting for us. Death has no sting anymore, because Jesus Christ is victorious. We don't have to fear anything, because our Father is powerful. So last time we read Judges chapter 4. So sa Judges chapter 4, ang judge ay isang babae, si Deborah. Deborah was also a prophetess of the Holy God.
the Almighty Father told Deborah to tell Barak to deploy troops at Mount Tabor, na organize ng troops, because may mga taong nag-oppress, or group of tribes or group of people na nag-oppress sa mga anak ni Almighty Father. Kaya nirelay ni Deborah kay Barak yung sinabi ni Almighty Father. Lahat ng mga kalaban ng mga Israelites talo. Not because strong si Barak, or strong si Deborah, or strong si Joshua, or strong si Moses, or strong sino pa ba yung mga ano dito, or si Othniel. Hindi dahil sa strong sila. It's because of the power of the Almighty Father. Kaya natatalo ang mga wicked people. Kahit anong tago ng mga enemies, hindi sila makakatakas. Because the Almighty Father is taking care of His children. Iniingatan ni Almighty Father yung mga tao na nagtitiwala sa Kanya. Those people who have faith in our Father and in Jesus Christ. The Holy God is protecting them. He is protecting us. So dito na nakalagay sa Psalm chapter 23 verse 4, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Si Almighty Father ko comfort sa atin, kaya hindi dapat tayo matakot. So dito si Barak, no? Medyo takot siya. Isinama niya si Deborah. At dahil sa sinama niya si Deborah, hindi niya nakuha yung glory na makapatay kay Sisera. Instead, ang nakapatay kay Sisera ay isang babae, si Jael. Napatay ng isang babae si Sisera sa pamamagitan ng tent peg. Pinukpok sa temple dahil malambot, no? Parte ng ulo ng tao, malambot itong temple. Habang nakatalokbong ng blanket or ng rug si Sisera, dito pinatama ni Jael yung tent peg, tapos pinukpok niya. At tumagos hanggang lupa, tumagos hanggang ground yung tent peg. Dahil mahaba yung tent peg, no? Para maging secure ang isang tent, kailangan mahaba yung parang ano yun, pundasyon, yung tent peg. Matigas na bagay na, kahoy syempre yon. Matulis. Doon nakasalalay or doon naka-secured yung isang tent. So kahit na babae, si Jael, ginamit siya ni Almighty Father to topple down the enemy, para matalo ang kalaban. Ginamit ni Almighty Father. He allowed it to happen. The Lord God purposed it to happen. It's because Barak didn't have enough courage
to harapin the enemy. Ang tawag na harapin, to face the enemy, no? Kulang siya ng lakas ng loob. Kailangan pa niya ng kasama or karamay si Deborah. So, nag-succeed ang mga Israelites because si Almighty Father ang gumagawa lagi ng paraan. Kaya dito sa Judges chapter 5, it's the song of Deborah. Ikinikwento dito kung ano ang nangyari. Na yung goodness of the Almighty Father is unchangeable, hindi nagbabago. Our Father is forever faithful. Simula nung ginawa niya itong mundo, up to eternity, our Father is faithful to us. So, dito na tayo sa Judges chapter 6. So, ang pagtitiwalaan natin, hindi yung ating sariling strength, hindi yung ating sariling knowledge, hindi yung ating sariling talent or yung kakayahan. Sino ang pagtitiwalaan natin? Si Almighty Father. Dahil kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka-talented, kung hindi nakabantay si Almighty Father sa'yo, kung hindi ka sinusuportahan ni Almighty Father, wala kang mangyayari. Kailangan natin si Almighty Father sa buhay natin. At hindi natatapos yung test sa atin. Yung mga surprise quiz ng buhay natin, hindi natatapos. Kaya, araw-araw, pray tayo. Pray without ceasing. Hindi dapat tayo tumigil sa pagpe-pray. Para protektahan tayo ni Almighty Father. Kasi pag nagpe-pray tayo, it means we have faith in our Father, we have faith in Jesus Christ, and we have faith in the Holy Spirit. Hindi tayo dapat mag-depend sa ating kalakasan or strength. Sa kayamanan, hindi dapat mag-depende doon. Sa business nyo, kung ano may mga business kayo, sa may trabaho kayo, hindi tayo dapat mag-depend. Hindi, may trabaho naman ako, mayabang ako, may trabaho ako. May mga ganang klaseng mayaman ako Depende ako, may kayamanan ako, ang dami kong pera sa bangko. Doon nagdedepende ang mga tao. At talented ako kahit ano man mangyari sa akin, talented ako kaya ko namang mabuhay mag-isa. Hindi ganon. Si Almighty Father, dahil sa awa niya sa atin, kaya tayo ngayon, nandito sa mundo, binibigyan pa niya tayo ng chance to return to Him, to have faith in Him, to seek His glory, to seek His kingdom. Kaya nandito tayo sa mundo. Para lalo natin makilala si Almighty Father. Para mag-glorify ang pangalan ni Almighty Father. Tayo, baliwala tayo. Wala naman kasi talaga tayong kwentang tao dahil madumi tayo. Kaya dapat lagi itataas natin ang pangalan ni Jesus Christ siya ni Almighty Father. Wala nang iba pa. May nakita ko sa internet. Nanalo siya ng
millions. Naglaro siya ng casino. Nanalo siya ng millions. Ang napanalunan niya, syempre, malaking napanalunan niya. So, sa isip niya, okay na ako rito. True story to okay na ako rito. Nakita ko sa internet, no? Shinare niya. Okay na ako. Masaya na ako, ganon. Set na for life ang buhay ko. From here on forward, okay na ako. Yung future ko, secured na. Ngayon ang nangyari sa kanya, nanalo siya, di ba? After a week, na-aksidente siya. Tapos, sunod-sunod na. Na-aksidente siya. Ang dami niyang ginasto sa ospital. Iniwan siya ng mga kamag-anak niya. Iniwan siya ng partner niya. Naubos ang pera niya. Saan na ngayon takbo ng mga tao? Inaalaw ni Almighty Father yon. Para matuto tayo. Dahil hindi naman talaga dito sa mundo ang buhay natin kay Almighty Father. Kaya hindi tayo dapat mag-depend sa mga bagay na nandito sa mundo. Always acknowledge our Holy God. Always pray to Him through the name of Jesus Christ. Kaya nga dito sa Book of Judges, yung mga tao, nakikita ninyo, nagkakasala, tapos magpapadala si Almighty Father ng judge. Tapos, after some time, magkakasala na naman. Kasi, dumarating yung time na nagiging complacent ang mga tao. Dahil nga, nagiging peaceful ang buhay nila. Nakakalimutan nila si Almighty Father. Nagiging maganda ang buhay nila. Nagiging abundant ang buhay nila. Nakakalimutan si Almighty Father. Kaya, si Almighty Father, inaalaw yung mga bagay na mangyari sa buhay natin. Mga events that are painful para makabalik tayo sa tatay natin. Para maitaas ang pangalan ni Almighty Father. Para maitaas ang pangalan ni Jesus Christ, yung ating Savior and Redeemer. Para maipadala sa atin ang Holy Spirit mapunta sa puso natin at sa isip natin. And when the time comes, pag uuwi na tayo sa tatay natin, dun tayo sa rest. Sa tatay natin. Ang ating real home. That's the purpose of living in this world. Ma-realize natin na tayo, weak tayo without our Father. We cannot do anything without our Father. So, basahin na natin to Judges chapter 6. Then the children of Israel did evil in the sight of the Lord. Nagkasala na naman, or wickedness na naman ang ginawa ng mga Israelites. So the Lord delivered them into the hand of Midian for 7 years. 7 years silang naglingkod sa mga Midianites. Dahil inalaw ni Almighty Father na mapasa ilalim sila ng mga Midianites. Sino ba yung mga Midianites? Yung Midianites, kagaya nila ng mga Cushites, ganon. Kaya Midian kasi, or kaya Cush, kasi nga galing yun sa name ng kanilang lineage. Halimbawa, Shem, Shemites, or Semites, Semites, no, or Semitic. Kaya nga may mga tao ngayon na anti-Semitic, galit sila sa mga lahi ng mga Jew. Tawag doon mga anti-Semitic. Galing yun sa word na Sem, Semitic, Shem, no? Shemites. Ngayon, Hamites, di ba? Kenites. Ito naman, Midianites. Bakit Midianites? Kasi itong si Midianites, tao din to, si Midian.
Dito sa Genesis chapter 25, Abraham again took a wife and her name was Keturah. So si Abraham, di ba? Nagkaroon siya ng asawa. Una niyang asawa ay maganda si Sarah. Na ang anak nila ay si Isaac. Pero bago sila nagkaanak si Abraham kay Hagar dahil kay Sarah, no? Gumawa ng sariling desisyon si Sarah, kaya nagkaroon ng ibang anak si Abraham, si Ishmael, na Ishmaelites, no? Pero ngayon, iba ang tawag sa mga Ishmaelites. Ano sila? Arab sila. So, ang nanay nila, si Hagar. Ngayon, namatay na si Sarah. Kumuha na naman siya ng asawa, si Keturah. And she bore him Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shua. Jokshan begot Sheba and Dedan, and the sons of Dedan were Ashurim, Letushim, and Leuim. And the sons of Midian were Ephah, Epher, Hanok, Abadai, Elda. All these were the children of Keturah. And Abraham gave all that he had to Isaac. Lahat ng mga bagay kung anong meron si Abraham, binigyan niya kay Isaac. But Abraham gave gifts to the sons of the concubines which Abraham had. And while he was still living, he sent them eastward away from Isaac, his son, to the country of the east. Kaya nga, merong mga Midianites kasi inihiwalay ni Abraham si Isaac sa ibang mga anak niya. So, doon galing ang mga Midianites kay Abraham din. Pero nga, malayo kay Abraham lumaki, no? Nakalagay, he was still living, he sent them eastward, yung mga anak niya sa iba. At ang nag-inherit ng land, binigay niya lahat kay Isaac. Tuloy natin, ano? And the hand of Midian prevailed against Israel. Ito sa Judges chapter 6 verse 2. Ibig sabihin, magkamag-anak din siya, although malayo na, no? Kasi lahat naman talaga tayo ay magkakadugo. Isa lang ang pinanggalingan natin. Tuloy natin, ano? And the hand of Midian prevailed against Israel because of the Midianites. The children of Israel made for themselves the dens, the caves, and the strongholds which are in the mountains. Dahil sa mga Midianites, gumawa yung mga Israelites ng den, taguan, cave, dun sila nagtatago, strongholds which are in the mountains. May mga taguan sila ng pagkain, or kung gusto nila maging secured sila, may mga den sila or cave sila, nagtatago sila. Yung mga Israelites. So, wala silang peace. At dahil na rin yun sa kagagawa nila, dahil sila ay disobedient, they did evil in the sight of the Lord. Kaya inalaw ni Almighty Father na maka-experience na naman sila ng painful experience or events. Verse 3, so it was whenever Israel had sown, Midianites would come. Pag nagtatanim ang mga Israelites, darating na naman ang mga Midianites pag mag-aani, no? Also, Amalekites and the people of the east would come up against them. Ninanakaw yung kanilang mga palanim, yung kanilang mga livelihood, yung mga flocks, yung mga sheep, sila kinukuha. Kung anong makuha ng mga Midianites, kinukuha ng mga Midianites sa Israelites. Kaya nga, gumawa sila ng den, caves, tsaka ng strongholds to protect their property. Pag nakita ng mga Midianites, kukunin agad. Verse 4, then they would encamp against them and destroy the produce of the earth as far as Gaza, and leave no sustenance for Israel, neither sheep, nor ox, nor donkey. So, walang pagkain ang Israelites. Inuubos lahat ng mga Midianites. Parang ito, peste, no? Pestilence. Kasi wala silang makain, eh.
at dinedestroy ang produce ng earth. Malawak ang sinisira ng mga pananim. Nambibwisit. Ang tawag doon, peste sa buhay. Parang gano'n, ano, yung palalo. Pag palalo, ano pa ibig sabihin ng palalo? Ano nga yung palalo? Hindi naman proud eh. Ano ba yung palalo? Abusado, no? Nag-abuse. So wala silang sheep, ox or donkey, kinukuha ng mga Midianites. Sumasali na rin yung Amalekites and the people of the east. Verse 5, for they would come up with their livestock and their tents, coming in as numerous as locusts. Ang dami ng mga Midianites, saka ng Amalekites, saka ng mga people from the east. Sa tent sila naninirahan, kasama ng livestock nila. Pinapasok ng mga Midianites yung lugar ng mga tribes of Israel. Kasi dami sila ng locusts. Pag binabanggit yung locust, di ba, ano yun, peste yun, dahil kinakain lahat ng pananim at sinisira lahat. Hindi lang kinakain, sira lahat, walang natitirang mapapakinabangan. So, ganon ang mga Midianites. Inuubos lahat. Sinisimot. Verse 5 pa rin tayo, no? Both they and their camels were without number. Ang dami rin nilang kamelyo. And they would enter the land to destroy it. Pumupunta lang sila sa land or sa tribe ng mga Israelites para lang sirain. No? Panira. Peste sa buhay. Parang ganon. Yung mga Midianites. Verse 6, so Israel was greatly impoverished because of the Midianites. Kaya hirap na hirap ang mga Israelites. Dahil itong mga Midianites, abuse nila yung mga pananim, mga livestock, mga kung ano-ano na makikita nilang magaganda, kinukuha ng mga Midianites. And the children of Israel cried out to the Lord. Humingi ng tulong ang mga Israelites kay Almighty Father. Alam nila na wala silang mahihinga ng tulong na iba, kundi si Almighty Father. Kaya tayo, sino ang hihinga natin ng tulong? Si Almighty Father din, dahil wala tayong mahihinga ng tulong na iba. Lahat tayo kailangan ng tulong. Verse 7, and it came to pass when the children of Israel cried out to the Lord because of the Midianites, that the Lord sent a prophet to the children of Israel. Nagpadala ng prophet si Almighty Father sa mga Israelites, who said to them, thus says the Lord God of Israel, I brought you up from Egypt and brought you out of the house of bondage. Inalis ko kayo sa Egypt at tinanggal ko na rin kayo sa house of slavery. And I delivered you out of the hand of the Egyptians. Sinave ko rin kayo from the Egyptians na nagmamaltrato sa inyo. And out of the hand of all who oppressed you. Yung mga nangaapi sa inyo. Inalis ko kayo doon. Yung mga nambubuli sa inyo. Yung mga nananakit sa inyo, inalis ko kayo doon. Sabi ni Almighty Father. And drove them out before you and gave you their land. Pinaalis ko sila sa lupain at kayo ang inilagay ko. Binigay ko sa inyo ang lupa. Sabi ni Almighty Father. Also, I said to you, I am the Lord your God. At sinabi ko rin sa inyo na ako ang iyong Diyos. Do not fear the gods of the Amorites, or huwag kayong matakot sa mga false gods in whose land you dwell. But you have not obeyed my voice. Kasi nga, ang mga tao ay nag-worship ng mga false gods. Hindi nila sinunod ang boses ni Almighty Father. Yung mga directives ni Almighty Father, hindi nila sinunod. Yung mga promises nila, hindi nila tinupad. Verse 11, now the angel of the Lord came and sat under the terebinth tree,
which was in Ophrah, which belonged to Joash the Abiezrite, while his son Gideon threshed wheat in the winepress in order to hide it from the Midianites. Nagpakita yung angel of the Lord na naupo siya under the terebinth tree which was in Ophrah. Ang pagmamayari nun ay kay Joash. Si Joash, may anak siya, ang pangalan Gideon, na nagtitrash ng wheat sa winepress para itago sa mga Midianites. Kasi nga, lahat na ng mga pagkain, lahat ng papakinabangan, ninanakaw ng mga Midianites. Kaya ang ginawa nito si Gideon, he threshed wheat to hide it from the Midianites. Verse 12. Nagtatrash siya ng wheat doon sa wine press. Pag sinasabing wine press, gawaan to ng alak. Yung wheat, doon niya nilagay. Doon niya tinatabi sa wine press. Naintindihan natin? Inililito niya yung mga Midianites. Nako, hindi makikita ng mga Midianites ang wheat. Kasi dito sa wine press, inilalagay. O, yun. Style ni Gideon. Verse 12, and the angel of the Lord appeared to him and said to him, the Lord is with you, you mighty man of valor. Ano ba yung ibig sabihin ng valor? Strength, or courageous, or with moral worth. Pag sinabi kang man of valor ka, matapang ka, courageous, malakas ka, no? Wala kang inuurungan. Verse 13, Gideon said to him, "O my Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us?" Sabi ni Gideon, kung kasama namin si Almighty Father, kung kasama namin ng Diyos, bakit nangyayari sa amin to? Nahihirapan kami. Kailangan pa namin magtago ng pagkain, kailangan pa namin manilbihan sa mga Midianites. Sabi ni Gideon, kung talagang kasama namin, ba't ganun? Nahihirapan kami. So, hindi lang si Gideon ang hirap, kundi buong Israel. And where are all his miracles, which our fathers told us about, saying, did not the Lord bring us up from Egypt? At saka, asa na yung miracles na sinabi sa amin ng Almighty Father, ng aming mga ninuno? Asa na yon? Na siya ang nag-save sa amin galing sa Egypt. Asa na yon? So, itong si Gideon, meron siyang reservations. Hindi siya naniniwala. Kasi nga, nahihirapan sila. Pero ang kausap niya, si Lord. Tuloy natin, ano? But now the Lord has forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. Ngayon, iniwan na kami ng Diyos at ibinigay kami sa kamay ng mga Midianites, sa kamay ng mga kaaway. Verse 14, then the Lord turned to him and said, Go in this might of yours, and you shall save Israel from the hand of the Midianites. Humayo ka dito sa katapangan mo, isasave mo ang mga Israelites sa kamay ng mga Midianites. Have I not sent you? Hindi ba pinadala kita? Ikaw ang ipapadala ko, hindi mo ba alam? Sabi ni Lord. Sino itong kausap ngayon ni Gideon? Na nakausap ni Joshua dati, commander of the army of the Holy God. Sino ito? Kasi si Almighty Father, hindi naman siya makikipag-usap ng face-to-face. Dahil ang nakausap lang ng face-to-face ni Almighty Father
ay si Moses. Pag sa ibang mga tao, kumakausap siya through visions and dreams, no? At sa pagpe-pray, doon nakakausap si Almighty Father. Pero itong si Gideon, sino ang kausap niya? Ang kausap niya si Jesus Christ. Hindi lang nakalagay na name niya ay Jesus, pero si Jesus Christ to, na nakausap din ni Abraham, di ba? Na nakausap din ni Joshua. Verse 15. So he said to him, "Oh my Lord, how can I save Israel?" Paano ko kayo masasave ang Israel? Indeed, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house. Sabi ni Gideon. Weakest in Manasseh. Mahina ang kanilang clan. Yung clan ni Gideon. At saka sa house ng kanyang father, sa house ng Gideon, yung father niya, siya yung pinaka mababa. Ibig sabihin, iniisip niya, hindi siya marunong. Weak yung clan nila, wala silang capacity or capability na makipaglaban. Wala siyang connection, ganon, wala siyang kakilala, hindi siya famous, hindi siya malakas. Paano niya masasave ngayon? At saka alam naman natin na yung tribe ng Manasseh, malawak yung kanilang lupain. Pero, hindi sikat, no? Dahil ang mas sikat ay si Ephraim, na although si Ephraim ay pangalawang anak ni Joseph, mas blessed ni Jacob si Ephraim compared kay Manasseh, na si Manasseh yung panganay. Verse 16, and the Lord said to him, "Surely I will be with you, and you shall defeat the Midianites as one man." So nakikita ninyo na kahit na tayo ay weak, kahit tayo ay walang kakayahan, kung kasama natin si Almighty Father, hindi tayo dapat matakot. Kung kasama natin si Jesus Christ, hindi tayo dapat matakot. Dahil powerful si Almighty Father, powerful si Jesus Christ. Kasama natin through the power of the Holy Spirit. Up to now, hindi nagbabago. Si Almighty Father, hindi siya nagbabago. Si Jesus Christ, hindi siya nagbabago. At ang Holy Spirit, hindi rin nagbabago. Yung words natin, no, na pinangko-communicate natin with people, nag-iiba, di ba? Nagkakaroon tayo ng mga words, ng mga slang, ano pa ba yung mga words na iba, na nag-evolve. Pero ang Holy Spirit, He's still the same. Pag makipag-communicate ang Holy Spirit, gaya ng pagsa-speaking in tongues, may mga tao, hindi naman namin, akala ko ba, other language. Bakit yung ibang nation, wala naman nakakaintindi ng language ng Holy Spirit kung speaking in tongues yun? Kasi nga, ang words ng mga tao, maraming taon nang nagdaan, nag-evolve ang mga words natin on how to communicate, di ba? Pati yung ating dictionary, nakikita mo kung ano yung etymology, pati yung how to pronounce it, no? Nag-iiba. Pero, ang Holy Spirit, hindi siya nag-iiba. Kaya kung ano man ang language, ancient language na gamit ng Holy Spirit, iba-iba yon. Ganon pa rin ang gamit ng Holy Spirit. Ang tao ang nag-iiba. Ang tao ang hindi nakakaintindi. Hindi nagbabago si Almighty Father. Hindi nagbabago si Jesus Christ. Hindi nagbabago ang Holy Spirit. So, balikan natin to, no? Verse 17. And then he said to him, "If now I have found favor in your sight, then show me a sign that it is you who talk with me." Kung talagang
maayos ako sa inyong paningin. Magbigay kayo ng sana ikaw talaga nakikipag-usap sa akin. Kasi meron pang doubts si Gideon. Kasi sino ba naman siya? Isip na, sino ba naman ako? Bakit ako kakausapin ni Lord? Sino ba ako? Mahina lang ako. Kaya nanghihingi ng sign si Gideon. Dahil yung kakalabanin niya, madami. Kasing dami ng locusts. Kaya si Gideon medyo, teka muna. Madami ang kakalabanin ko. Sino ba talagang nakikipag-usap sa akin? So verse 18, do not depart from here. I pray until I come to you. Huwag kang aalis dito. Please, I pray until I come to you. Babalikan kita. And bring out my offering. Magdadala ako ng offering. And set it before you. I-offer ko sa'yo. Sabi ni Gideon. And he said, I will wait until you come back. Aantayin kita hanggang sa pagbalik mo. Sabi ng Angel of the Lord. Nakalagay diba Angel of the Lord? Tapos ang tawag na niya ni Gideon ay Lord. Same pa rin ang kausap ni Gideon. Angel of the Lord or Angel of God and Lord. Sino yon? Si Jesus yon. Iba si Jesus, iba si Almighty Father. Pero Lord din si Jesus Christ. Bakit Lord din si Jesus Christ? Power, authority, and dominion ibinigay ni Almighty Father kay Jesus Christ. Nabasa natin, di ba? Ibinigay niya yung fire from the seraphim sa book of Jeremiah, Ezekiel, and Zechariah. Nandun, di ba? Saan nga yun? Nalalagay ko nalilimutan. Ang tawag ni Isaiah ay seraphim. Pero ang tawag naman ni Ezekiel ay cherubim. Ang tawag naman ni John the Evangelist or John the Beloved, 4 living creatures. Pero same lang sila. Naiintindihan natin. Yung cherubim, cherubim, at 4 living creatures. Iisa lang sila. So, balikan natin, ano? I-check natin lang kasi na ito ay si Jesus Christ, yung kausap ni Gideon. Balikan natin verse 18. Do not depart from here, I pray, until I come to you and bring out my offering and set it before you. Magdadala ko ng offering. Huwag kang aalis dito. Kung talagang ikaw yung kausap ko, kung talagang i-bless mo ko, kung talagang ako ang magiging ang tinawag mo para magipaglaban sa mga Midianites. Babalik ako. And he said, I will wait until you come back. Sabi ni Jesus. Verse 19. So Gideon went in and prepared a young goat and unleavened bread from an ephah of flour. The meat he put in a basket, and he put the broth in a pot. And he brought them out to him under the terebinth tree. Yung terebinth tree, pa dito galing yung mga turpentine oil, no? Ginagamit sa pang barnes, pang pipintura. Yan. And presented them. So, ang dala-dala ni Gideon, young goat, unleavened bread. So, yung meat nasa basket, and he put the broth in a pot. May sabaw. Yung sabaw nasa pot.
at present ni Gideon sa angel of God. Na Lord din ang tawag ni Gideon. Verse 20, the angel of God said to him, take the meat and the unleavened bread and lay them on this rock and pour out the broth. And he did so. Kunin mo yung meat, kunin mo yung unleavened bread, ipatong mo sila dito sa bato, at ibuhos mo yung sabaw. Sabi ng angel of God. Verse 21. Then the angel of the Lord put out the end of the staff that was in his hand. So may hawak-hawak na staff. Alam niyo yung staff? Yung pang shepherd. Then the angel of the Lord put out the end of the staff that was in his hand. Sino may hawak ng staff? Di ba si Jesus Christ, siya ang shepherd? So si Jesus Christ ito, ang daming proof na to ay si Jesus Christ na nakikita natin na natutuwa ako si Jesus Christ nakikita natin from the book of Genesis up to the book of Revelation. And touched the meat and the unleavened bread, and fire rose out of the rock and consumed the meat and the unleavened bread, and the angel of the Lord departed out of his sight. So nag-offer si Gideon, no, ng meat, ng unleavened bread, tapos fire rose out from the rock. Biglang umapoy yung rock, yung bato umapoy, at nasunog yung meat tsaka yung unleavened bread, consumed. And the angel of the Lord departed out of his sight. Alam natin na yung angel of the Lord na to ay si Jesus Christ dahil nakalagay sa Hebrews chapter 1. No? Basahin nyo yung Hebrews chapter 1 na Jesus Christ has been set apart from other angels. Tingnan natin sa Hebrews chapter 1, ano? For to which of the angels did he ever say, you are my son, today I have begotten you? Sino sa mga angels ang sinabihan ni Almighty Father ng you are my son, today I have begotten you? Sino? And again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. But when he again brings the firstborn into the world, he says, let all the angels of God worship him. Inutusan ni Almighty Father na lahat ng mga angels i-worship si Jesus Christ. So si Jesus Christ, he is also God like the Almighty Father dahil siya ay sinasamba ng mga angels at nagpapatawad ng kasalanan. This is proof that Jesus Christ is also God. Sino nagsasabi na hindi God si Jesus? Hindi kayo nakita? Hindi kayo nakita dito sa Bible? Hindi kayo nagbabasa? Sino yung leader ninyo? Verse 7 ng Hebrews chapter 1, ano tinignan natin? And of the angels he says, who makes his angels spirits and his ministers a flame of fire. Sino ang angel? Saan gawa ang angel? Spirit. Eh yung mga ministers, sino ba yung mga ministers? Tayo yung mga ministers, tayo yung mga servants. Tayo ay gawa sa flame of fire. Pero iba si Jesus Christ. Verse 8, but to the Son he says, your throne, O God, is forever and ever. Si Almighty Father, tinawag niyang God, si Jesus Christ. Your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hate lawlessness. Therefore, God, your God, has anointed you. Therefore, God, ikaw si God, your God, ganon, parang ganon gusto sabihin yung Almighty Father, no? Has anointed you with the oil of gladness more than your companions. O nakikita na ninyo na si Jesus Christ, he was set or cut above the rest of the companions kasi with the oil of gladness more than your companions. May mga kasama si Jesus Christ, pero si Jesus Christ ang naiba sa lahat ng kanyang mga companions. Si Jesus Christ. No? Ito yon. Si Jesus Christ
Angel of the Lord siya, pero set above. Set apart from the companions. At may daladalang staff dito, yung angel of the Lord. Walang angel nang may daladalang staff. Sinong may daladalang sinasabing shepherd? The good shepherd. Si Jesus Christ. No? So ito isang clue. Ha? Clue para sa atin na si Jesus Christ ito. Verse 22, now Gideon, verse 22 of Judges chapter 6. Now Gideon perceived that he was the angel of the Lord. So Gideon said, Alas, O Lord God, for I have seen the angel of the Lord face to face. Harapan niya nakita. Then the Lord said to him, Peace be with you, do not fear, you shall not die. Hindi ka mamamatay, huwag ka matakot. Sabi ni Lord. Pero pag si Almighty Father ang nakita ni Gideon, mamamatay siya. So ito ang nakita niya, angel of the Lord, si Jesus to. Kasi tinanggap yung offering, no? Walang angel na tatanggap ng offering. Sino lang ang tatanggap? Si Jesus Christ, si Almighty Father. Verse 24, So Gideon built an altar there to the Lord and called it, The Lord is Peace, or Yahweh Shalom. To this day, it is still in Ophrah of the Abiezrites. Now it came to pass the same night that the Lord said to him, Take your father's young bull, the second bull of 7 years old. Kunin mo yung bull ng iyong tatay. Yung pangalawang bull, 7 years old. Bakit 7 years old? Binanggit na naman yung 7. It's a complete number. Bakit second bull? Kasi yung first bull, kay Almighty Father yon in offer. So, bakit second bull at 7 years old? And tear down the altar of Baal that your father has. May altar ng false god yung tatay mo. Sirain mo yon. Sabi ni Almighty Father. And cut down the wooden image that is beside it. Yung altar, sirain mo. Pati yung imahe na gawa sa kahoy, sirain mo din. Anin mo, itakin mo, cut down. Verse 26, And build an altar to the Lord your God on top of this rock in the proper arrangement. At ang gawin mo, gumawa ka ng isang altar for the Almighty Father on top of this rock in the proper arrangement. Gumawa ka ng panibagong altar dito sa rock na to, dito sa bato na to, magandang pagkakaayos mo to, and take the second bull and offer a burnt sacrifice with the wood of the image which you shall cut down. Mag-offer ka ng burnt sacrifice. Ang gagamitin mong wood, yung wood na gamit-gamit sa imahe na iyong hinati ng itak. Yun ang gagawin mong panggatong or firewood. Yung wooden image, itakin mo, yun ang gagawin mong firewood. Bakit pinagawa ni Almighty Father to? Pinapakita ni Almighty Father na walang kapangyarihan ang mga wooden image gawa sa kahoy. Galit si Almighty Father sa idolatry, sa kahoy, or gawa man yan sa semento, gawa man yan sa bato, kung inyong niluluhuran, pinaglilingkuran, sinisilbihan, nag-offer kayo ng mga bulaklak, kandila, insenso, sa isang kahoy, semento, kahit ginto pa ang korte niyan, kahit saan pagawa yan, galit si Almighty Father dyan. Yan ay idolatry. False gods. Kaya second bull, kasi hindi worthy, no, na masunog ang isang first bull sa isang wooden image or madumi ang wood na ginamit. Kaya second bull ang piniling offering. At kaya 7 years old, complete number, kompletuhin mo yan. Yun na yung decision ni Almighty Father. Sakto na yun. Wala nang palitan yun.
Yun ang desisyon ni Almighty Father. Ibig sabihin, it's for all eternity. Nag-great si Almighty Father sa mga wooden images, sa mga false gods, sa mga sinasamba ng mga tao, na kung ano-ano, na sumasamba ng cement, ng mga alahas, gawa sa alahas. Kahit korting cross, kung sinasamba nyo yan, galit si Almighty Father dyan. Galit si Jesus Christ dyan. Because the Almighty Father wants to be worshipped in spirit and in truth. Ngayon kung sasamba kayo kahit cross man lang, bakit kailangan pa ninyong may cross pa kayo? Pwede namang mag-worship kay Almighty Father kahit wala kayong nakatingin sa cross, kahit hindi kayo nakatingin sa cross. Hindi, ano yan eh, nabindusyonan niya ng tubig. Anong tubig? Malinis si Almighty Father. Holy si Almighty Father, righteous, and so is Jesus Christ. It's an abomination. Kahit pakorting cross yan. Kung dyan kayo pinagtitiwalaan nyo yung cross, hawak-hawak nyo lagi ang cross. Hindi, baka may aswang eh, kaya kami daladalang cross. Hindi takot ang aswang sa cross, hindi takot ang demonyo sa cross. Ang takot ang demonyo sa Holy Spirit. Hindi nyo naiintindihan? Takot ang demonyo kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Nasa puso at isip natin, yung pananampalataya natin, doon takot ang demonyo. Hindi takot sa semento, sa kahoy, hindi takot. Ba't yan? Saan galing yan? Galing yan sa kasinungalingan ni Satan, na ginawa yan, inimbento ng mga tao dahil sa kasinungalingan para mapalayo ang mga tao kay Almighty Father, mapunta sa impyerno ng mga tao. Kaya dito lagi inuulit-ulit sa Bible, no? Sirain ang mga wooden image, sirain ang mga image na gawa sa bato, sa semento. Hindi, inaalala namin. Kung inaalala ninyo, bakit ninyo nag-o-offer ng kandila? Bakit nyo nilalagyan ng kandila? Bakit nyo nilalagyan ng pagkain? Bakit? Ba't niluluhuran? Bakit ninyo binubuhat-buhat? Isinasayaw-sayaw pa rin yung ganyan. Tapos nahulog yung corona. Ay, nahulog yung corona. Gawa pa man din sa ginto. Ilalagay nyo uli. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Ano yun? Hindi nakakagawa ng mali. Hindi nakakagawa ng tama. Dahil hindi naman buhay. Ha? Hindi tumitira ang Holy Spirit sa isang kahoy. Madumi ang kahoy. Ba't mo titira ang Holy Spirit sa kahoy? That's abomination. Kahit pag hintuya, hindi dyan tumitira ang Holy Spirit. Saan nakatira ang Holy Spirit? Saan nakatira si Jesus Christ, Almighty Father? Sa puso natin, tayo ang church. Kaya pinaparusahan ni Almighty Father itong mga Israelites. Ganyan ang ginagawa na nag-worship sila ng image. Hindi niya naman nakikita. Paulit-ulit na lang dito sa Bible sinasabi, nag-worship ng image ang mga tao. Hindi nyo nakikita, hindi nyo nababasa. Bakit hindi nyo nakikita? Ha? Bakit hindi nyo matanggap? Second Corinthians chapter 4 verse 3. But even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Hindi nyo makita? It's because it is veiled to those who are perishing, whose minds the God of this age has blinded. Naging bulag na kayo dahil yung ruler ng mundo na to, binulag na kayo, who do not believe, lest the light of the gospel of the Lord of Christ, who is the image of God, should shine on them. Veiled na, because those who are veiled are perishing. Balik tayo dito. Verse 27. So Gideon took men from among his servants and did as the Lord had said to him. So after na masunog yung image, at after na masunog yung bowl na inoffer na
second bull na 7 years old gamit ang panggatong na galing sa image. After nun, si Gideon, kumuha siya ng 10 men. At sinunod niya ang utos ni Almighty God. But because he feared his father's household and the men of the city too much to do it by day, he did it by night. Para maisakatuparan or maigawa or makomplete ni Gideon yung utos sa kanya ni Almighty Father na yung second bull ay isunog doon sa doon sa panggatong na wooden image. Para magawa niya yon, kumuha siya ng 10 men. Dahil nga yung may mga tao na mag-oppose. At saka may mga tao sa city na aawayin siya. Kaya ginawa niya yon, he did it by night. Gabi niya ginawa. Sinibak niya yung image. Yung altar sinira niya. Tapos nag-burnt offering siya, yung second bull na 7 years old. Gamit yung panggatong na madumi. Kaya second bull ang ginamit kasi yung panggatong madumi. Galing sa wooden image. Verse 28. And when the men of the city arose in the morning, nung magising na ang mga tao, kinabukasan, there was the altar of Baal torn down. Nakita nila yung altar ni Baal. Sira na. And the wooden image that was beside it was cut down, and the second bull was being offered on the altar which had been built. So may na yung isang altar na made of rock na inutos ni Almighty Father. Nandun yung second bull ino-offer. Yung wooden image cut down na. Baka sabihin nyo, ay si Baal naman pala yan eh. Kung nag-worship kayo ng mga Diyos other than the Almighty Father, Jesus Christ and the Holy Spirit, those are false gods, ha? Huwag makulit. Wala sa Bible yung mga pangalan ng mga sinasamba ninyo. Baka sabihin, hindi, si Jesus naman yun eh. Si Jesus, pero hindi yan ang mukha ni Jesus. Hindi mahaba ang buhok ni Jesus. Sino yan? Yung mahabang buhok na ano nyo, na isinasayaw-sayaw ninyo, na binabuhat ninyo. Hindi papasok yung spirit ni Jesus Christ dahil kahoy yan. Ha? Madumi. Unrighteousness, uncleanness, that's wickedness, that's blasphemy. Abomination. Hindi nyo naintindihan ibig sabihin nun. Verse 29. So they said to one another, who has done this thing? And when they had inquired and asked, they said, Gideon the son of Joash has done this thing. Si Gideon ang gumawa niyan. Kasi tanong-tanong sila, sinong gumawa ng ganitong bagay? Sinasamba namin itong kahoy ah. May altar dito si Baal, sinasamba namin yung kahoy. Sinong naninira ng kahoy na to? Then the men of the city said to Joash, bring out your son that he may die. Ilabas mo yung anak mo, papatayin naman yung anak mo. Sabi ng mga tao kay Joash, na tatay ni Gideon, because he has torn down the altar of Baal. Sinira niya kasi altar ni Baal eh. Sinira niya yung altar namin eh. And because he has cut down the wooden image that was beside it. Yung wooden image na katabi ni Baal. Sino ba yung katabi ni Baal na wooden image? Yun ay si Asherah, babae yun. Na goddess or sinasamba nila for fertility at for na tawag din ay Ishtar, Ashtoreth, Asherah, at Easter. Ha? Nag-symbolize ng fertility. Alam nyo na, diba? Oh. Mag-Easter egg hunt na naman kayo, tsaka may mga rabbit na naman kayo. Sinasaba nyo sa kay Jesus Christ. Ba't sinasama kay Jesus Christ yun? Yung mga ganong bagay. Abomination. Sino nagkuto sa inyo nun?
Paganism yun. Hindi nyo alam. Hindi nyo aaminin. Siyempre, hindi nyo aaminin. Paninindigan ninyo ang inyong mga kasinungalingan. Paninindigan ng mga tao ang kanilang mga wickedness. Kaya ano nangyayari sa mundo natin ngayon? Ano nangyayari sa mundo natin ngayon? Inaalaw ni Almighty Father all the things na na-experience ng mundo. Lindol, volcanic eruption, lahat ng calamities, mga peste, kulang sa pagkain ng mga tao, yung mga sinkhole. Alam niyo yung sinkhole? Yung bigla na lang nagkakaroon ng malaking butas sa isang kalye nang wala namang gumagalaw. Isa rin yung sa calamity yan. Tsunami, forest fires, yung pag namatay yung mga isda sa dagat, pati yung isda sa river, pestilence yan. Bakit inaalaw ni Almighty Father? Para magising ang tao. Kagaya ng ginagawa dito sa Judges, inaalaw ni Almighty Father na sakupin sila ng mga ibang mga lahi, ng mga Midianites, para gisingin ang mga tao, para ipaalam sa tao na mali ang kanilang ginagawa, para bumalik na ang mga tao kay Almighty Father. Ngayon, tayo ba, babalik ba tayo kay Almighty Father? Malalaman ba natin ang ating mga kasalanan, wickedness natin, yung ating selfishness, greediness? Mga panloloko natin sa kapwa-tao natin, pagsisinungaling natin, para lang yumaman, benta mo yung sarili mo, yung dignidad mo, yung puri mo, yung moral mo, lahat na, binenta mo na, para lang sumikat ka, yumaman ka, para magkaroon ka ng power. Lahat na ng mga tao, ganun ang ginagawa. But Joash said to all who stood against him, "Would you plead for Baal? Would you save him? Let the one who would plead for him be put to death by morning. If he is God, let him plead for himself, because his altar has been torn down." Sabi ni Joash sa mga tao na gustong saktan si Gideon. Isisave niya ba si Baal? Sabi ni Joash. Kung Diyos si Baal, dapat siya mismo ang gumawa ng paraan na ipagtanggol niya yung sarili niya. Kasi nasira yung kanyang altar. Ba't hindi niya ngayon ipagtanggol yung sarili niya? So, hindi pala siya Diyos. Ganun lang yan, no? Kung ang isang sinasamba niyo na Diyos, pag pinagsabihan, kumikibo, o gumagalaw, o nagre-react, nagagalit, ay di totoo yun. Kaya kung hindi nagagalit, kung hindi niya kaya ipagtanggol ang sarili niya, kung hindi, ang paglalakad nga lang, hindi niya kayang gawin, yung mga imahe ninyo, ba't hindi naglalakad yan? Lagyan nyo ng ano yan, baterya para maglakad. Oh. Isaksak nyo sa kuryente para gumalaw, no? So, ibig sabihin, hindi pala Diyos yun, dahil hindi gumagalaw eh. Verse 32. Therefore, on that day, he called him Jerubbaal. Jerubbaal means let Baal plead, saying, let Baal plead against him because he has torn down his altar. Sabi ni Joash, iniba na ni Joash ang tawag sa anak niya, imbis na Gideon, Jerubbaal na lang, kasi siya yung nagsira nung altar ni Baal. Verse 33. Then all the Midianites and the Amalekites, the people of the east, gathered together, and they crossed over and encamped in the valley of Jezreel.
valley of Jezreel is also Megiddo, the valley of Megiddo, or Armageddon. So nagsama-sama, no, nag-joined forces, Midianites, Amalekites, the people of the east, no? And they crossed over and encamped in the valley of Jezreel. Doon sila nagkampo, nagtayo ng kanilang mga tent, nag-aantay sa valley of Jezreel or Megiddo or Armageddon. Verse 34, but the Spirit of the Lord came upon Gideon, and then he blew the trumpet, and the Abiezrites gathered behind him. Sinamahan si Gideon ng mga Abiezrites, mga kalahi niya. And he sent messengers throughout all Manasseh, who also gathered behind him. He also sent messengers to Asher, Zebulun, and Naphtali, and they came up to meet them. So yung mga men of war ng tribe ni Asher, tribe ni Zebulun, tribe ni Naphtali, tinawag niya. Verse 36, so Gideon said to God, if you will save Israel by my hand, as you have said, diba sabi mo, isa-save ang Israel sa pamamagitan ng kamay ko. So humihingi ng sign si Gideon. Look, I shall put a fleece of wool on the threshing floor. Maglalagay ako ng fleece of wool, isang tumpok or isang dakot ng wool, fleece, no? Alam niyo yung fleece ng wool, yung balat ito balahibo ng sheep, yung wool. On the threshing floor, if there is dew on the fleece only, and it is dry on all the ground, then I shall know that you will save Israel by my hand, as you have said. Kung yung fleece basa, tapos yung ground tuyo naman, pag ganun ang nangyari, ibig sabihin, sign yun, ano, na isa-save ko ang Israel sa tulong mo, na ikaw ang gagawa at ako ang iyong gagamitin para ma-save ang Israel. Verse 38, and it was so, when he rose early the next morning and squeezed the fleece together, he wrung the dew out of the fleece, a bowl full of water. Basa yung fleece. Kahit yung ground or yung lupa ay tuyo, basa yung fleece ng dew. Dahil yun ang sign na hinihingi ni Gideon. So maraming nakuha niya, bowl full of water. Then Gideon said to God, do not be angry with me, but let me speak just once more. Let me test, I pray. Just once. Isa muna, isa ulit. Please, one more time. isa na lang. Sige na, isang, try lang. Please. No. Isang beses lang ulit. Just once. Or just one more. Just once more with fleece. Ganito ulit. Let it now be dry only on the fleece. Ganito naman. Bukas please. Ganito na lang. Dry only on the fleece, but on all the ground let there be dew. O bukas naman, dapat yung ground basa, no, ng dew or mist. Pero yung fleece na ilalagay ko, dapat tuyo yun, hindi babasa yung fleece. Sign yun na ako talaga yung pinili mo na mag-lead sa mga Israelites against the Midianites, Amalekites, and the people of the east. Verse 40, and so God did so that night. It was dry on the fleece only, but there was dew on all the ground. So ganoon nga ang ginawa ni Almighty Father. Nung unang sign na hinihingi ni Gideon, dapat basa yung fleece and then yung ground ay tuyo. At nangyari nga yun kasi nang hiningin sign ni Gideon. Kasi nga, tao naman si Gideon, takot din siya, ang dami niyang kalaban. Gusto lang niyang maniguro, isa muna, one more time please, just once, again, please. Ano naman, dry yung fleece, tapos yung ground tuyo, yun ang sign. Yun nga ang ginawa ni Almighty Father. Tuyo yung fleece,
Yung fleece parang bulak yun, ano? Pero hindi siya cotton. Ano siya gawa? Galing siya sa balahibo ng sheep. Yung fleece. At basa yung ground. Humingi ng sign si Gideon. At ibinigay ni Almighty Father yung signs na hinihingi ni Gideon. Lahat ibinigay ni Almighty Father na signs kay Gideon. Lahat ng hinihingi ni Gideon na signs kay Almighty Father, ibinibigay ni Almighty Father. At bakit si Gideon ang napili ni Almighty Father? So nakita natin dito na si Gideon ay mababang loob na tao. Hindi siya mayabang. Hindi siya assuming. At inaamin niya na siya yung least sa clan nila, yung kanilang tribe, yung kanilang clan, hindi sikat, gano'n. Inaamin niya yun, aminado siya. Hindi siya nagyayabang, oh, kaya ko nga yan. Marunong ako ng archery, marunong ako ng... Hindi kailangan ni Almighty Father ng mga tao na magaling. So nakikita natin dito sa Bible, si Moses, no? Sino ba yung mga taong binili ni Almighty Father? Itong si Isaiah, si Jeremiah, hindi marunong magsalita. Itong si Zechariah. Yung mga pinipili ni Almighty Father, mga pangkaraniwang tao, walang mga extraordinary powers. Si Abraham, ano ba si Abraham? Hindi naman siya panganay, pero pinili rin siya ni Almighty Father. Ibig sabihin nun, si Almighty Father, kaya niya pinipili yung mga ordinaryong mga tao, yung mga taong hindi matataas sa lipunan. Mga mabababang status sa lipunan ng pinipili ni Almighty Father. Bakit? Para maitaas ang pangalan ni Almighty Father. Para hindi magyabang ang mga tao na kaya nangyari ang mga bagay dahil sa sila ay magaling o matalino. Kundi, kaya ni Almighty Father pinipili ang mga taong mabababa ang loob, mga nagpapakumbaba, para ang may taas ay pangalan ni Almighty Father. Dahil tayong lahat, wala tayong magagawa kung wala si Almighty Father. Ngayon, yung mga tao na mayayabang, hindi pipiliin ni Almighty Father yun. Dahil yung mga tao, itataas nila yung sarili nila ng pangalan, itataas nila yung mga pinag-aralan nila, kung ano narating nila sa buhay, kung saang lupalop na sila nakarating, yun ang gagawin ng mga tao. Pero yung mga taong mga mabababa ang loob, yun ang pinipili ni Almighty Father. Nang sa ganun, ang pangalan ni Almighty Father ang maitaas, ang ma-magnify ang pangalan ni Almighty Father, pangalan ni Jesus Christ at ang Holy Spirit. Dahil kaya tayo mabuhay sa mundong ito is to worship our Father, to obey His commands. And so, pag ganun ang ginawa natin, makukuha natin ang ating inheritance. Gusto ni Almighty Father, obedient people. Yung mga nagpapasakop. Kaya magpapasakop tayo sa tatay natin. Magpapasakop tayo kay Jesus Christ. Dahil wala tayo may pagyayabang. At pag nagpapakumbaba tayo, si Almighty Father mismo magtataas sa atin. Bibigyan niya sa atin ang ating inheritance. And it will be forever inheritance, abundance for all eternity. Thank you, and God loves us all so much.